Ako lang ba ang hindi nakakaalam na ang economics ay hindi lang tungkol sa pera? Ito ay tungkol sa mga desisyon, pagpili, at sa mundo sa paligid natin. Halina't suriin natin kung ano talaga ang sakop ng economics. Ang economics ay hindi lang tungkol sa pagbibilang ng numero o pagsubaybay sa stocks. Sa kaibuturan nito, ang economics ay ang pag-aaral ng mga pagpili, kung paano nagdedesisyon ang mga tao, negosyo, at maging ang gobyerno kung ano ang gagawin sa kanilang limitadong resources. Magsimula tayo sa microeconomics. Isipin ang maliit, ang microeconomics ay nakatuon sa mga sambahayan at negosyo. Tinitingnan nito ang mga tanong tulad ng bakit ka bumibili ng isang partikular na brand, paano nagdedesisyon ang mga kumpanya kung ano ang ibebenta at magkano, at paano nakakaapekto ang mga pagpiling ito sa presyo sa merkado. Ito ay tungkol sa maliliit na detalye na nagbubuo ng malaking larawan. Ngayon, lumayo tayo sa macroeconomics. Dito, tinitingnan natin ang buong bansa, o maging ang mundo. Pinag-aralan ng macroeconomics ang mga bagay tulad ng inflation, unemployment, at pangkalahatang kita. Nagtatanong ito, bakit tumataas ang presyo? Paano natin masisiguro na may sapat na trabaho para sa lahat? Pero mayroon pa ang economics ay maari ding hatiin sa positive at normative economics. Ang positive economics ay tungkol sa mga katotohanan at datos, ipinaliliwanag kung ano ang nangyayari at bakit. Ang normative economics naman, sa kabilang banda, ay tungkol sa mga opinyon at mungkahi, ano ang dapat nating gawin para mapabuti ang mga bagay-bagay. Kaya, kung pumipili ka man sa pizza o pasta, o nag-iisip kung paano ginagastos ng gobyerno ang pera, ang economics ay laging gumagana. Tulad ng sabi ni Paul Samuelson, hindi mo kailangang maging henyo, pero kung babalewalain mo ang economics, tiyak na dehado ka. Salamat sa panonood. Please like and share this video. God bless.